Share them a little bit of water and of course, merienda. Hinahamon ko lahat ng mga mayayaman dyan sa loob na gawin yung ginagawa ko para kahit papaano matulungan naman natin yung ating mga kababayan. Hindi yung patago-tago kayo dyan. Hindi ka tatakot sa Engov yan, si boss. Keep distance. Oh, karga. 10 sako. 10 sako. Ayan. Biruin nyo po, eto po. Marami tayong mga politiko, hindi na ako magbabanggit, basta politician, okay? Doon sa mga matataas na posisyon, kay senador yang congressman. Sandamakmak na daming pangako nung hindi natin kailangan. Meron naman pong iba, panayang papicture ng papicture doon, papicture dito. Maya gumagawa raw ng mabuti at kakalusugan ng kanilang inuuna, kesyo ganito, kesyo ganon. Pero ngayon po, nandito tayo sa gitna ng ating holocaust, sa gitna ng ating tinatawag na pandemic. Bakit wala akong makita ni isang lang sa kanila? Nga para doon po sa aking mayaman challenge, marami na pong pumatol. Meron doon sa kabilang subdivision namin ay gumawa rin na namigay din ng pagkain, namigay din ng bigas, namigay din ng kung ano-ano. Thank you. Ibig sabihin, ako yung promotor. Yung mga ibang mayayaman, yung mga kaibigan ko, nagsikilos din po. At ako po'y natutuwa dahil doon sa ginawa nila. Pero ngayon po, ang kina-challenge ko rito, yung mga politikong sandamakmak ang pangako para sa ating mga kababayan. O ayan o, ako na mismo. Ako ho mismo itong namimili. Ayan, ako ho mismo. Okay, kasya na ba to? Isasaing lahat to, makapagpakain ba to ng mga 4,000? Okay, alright. O, itabi mo muna dyan. Ayan o, sinimulan na namin yung bigas. At marami pa ho kaming bibilin. I-update ko ho kayo mamaya. Pasensya na ho kayo. I-update ko kayo. Dito po, ang china-challenge ko po rito is yung mga politikong sandamakmak ang pangako sa taong bayan. Ngayon kayo lumabas. Meron tayong epidemya. Ako po personal lumabas. Kasama ko yung mga tauhan ko. Nagpunta ko sa bangko. Nag-withdraw ko sa ATM dahil sarado yung bangko. Nag-withdraw ko ng mga 300,000 at ipamimili ko po. At yun po ay bukas na bukas. Ipamimigay ko. Baka sakali po dito sa aking ginagawa ay yung ibang politiko sandamakmak ang pangako ay matauhan. At least lang po, pag namigay kayo, wala namang picture taking na babanggitin pa yung pangalan nyo. Ako, pag nagbigay, nagtatanong nga ako yung pulis kung sino yung pasasalamatan. Ang sabi ko, pasalamatan nyo yung Diyos. Hindi ko nga ako binigay yung aking pangalan. Ayan o, I challenge all the politician who has a lot of promises to our fellow countrymen to act in times of pandemic. Update ko po kayo. Marami pa ho kaming bibilin. Ayun o, inuna ko lang ho yung bigas. 10 sako. Isasaing ho lahat yan. At syempre, magpe-prepare ng mga ulam. Basta uubusin ko ho lahat ng withdraw ko ngayong araw na to para bukas ho maipamigay sa ating mga kababayang homeless. Pati na rin ho dun sa mga kapulisan natin na hanggang ngayon ay nagtatrabaho. Problema na kinakaharap ng ating bansa laban sa sakit na COVID-19. Sa ngayon, nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine ang buong Luzon. At ito'y isinasagawa upang makontrol ang mas higit pang pagkalat ng sakit sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kaya po sana'y maintindihan ninyo ang ginagawa ng ating Pangulo dahil mahal po niya kayo at mahal namin kayong lahat. Ayaw namin na magkaroon kayo ng karamdaman, ayaw namin magkaroon kayo ng problema katulad nito. So gusto po namin kayong damayan sa anumang mga pagsubok sa buhay. Huwag lang po tayong mawala ng pag-asa. Itong problema na ito, malalampasan natin lahat ng yan. Dahil ang Panginoon, nandyan palagi nagagabay sa atin. Nagagabay sa bansang ito. At nais kong anyanyahan ang lahat na huwag po natin makalimot tumawag sa ating Panginoon sa anumang panahon, anong oras. Lagi po tayong mag-communicate sa Panginoon, magpasalamat sa lahat ng biyaya na ibinigay sa atin. Dahil yun po ang importante sa ngayon. At sa anumang panahon, yung relationship natin sa Panginoon. Anytime you can call Him, Father, tulungan niyo po ako, tulungan niyo po kami, tulungan niyo po itong bansang ito. Naway, pagpalain po ang bawat isa, patuloy po tayong magmahalan, magkaisa para sa ating bansa. Suportahan po natin ang advocacy ng ating mahal na Pangulo na kapayapaan, katahimikan, kalusugan,
at higit sa lahat, tiwasay na pamumuhay ng bawat pamilya. Sa ganitong panahon, naway mas magtiwala po tayo sa Diyos. Siya lang ang mas makapangyarihan sa lahat. Walang iba, siya lang po ang may likha sa ating lahat. Malaking problema man ang bunga ng COVID-19 sa ating bansa. Naniniwala akong mas matatag ang pananampalataya ng bawat isa, ng bawat Pilipino para mapagtagumpayan ito. Ika nga sa Philippians 4 verse 6-7, "Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. In the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Kaya nga, mahal kong mga kababayan, makiisa po tayo, suportahan natin, tulungan natin, sundin po natin po ang mga pinapatupad ngayon na rules and regulation from the authority, which is the government, upang labanan ang COVID-19 at huwag nating kalimutang tumawag din sa Panginoon. Lagi nating tandaan, in all crisis, there is Christ. We will pray for this nation and to each and every one of you. Our Father,